Hello mga Kalodi Wops! Welcome back to my YouTube channel again and pasensya na po wala po muna tayong intro kasi yung topic po natin ngayon is medyo hindi maganda o para sa akin kasi hindi maganda lalo na 'pag na-scam ka, okey? Ito po yung pinakaunang, vlog ko about sa mga scammer na mga agent ko 'no, ng mga legit agency diyan sa Pilipinas. Kaya po ginawa ko 'tong, video na 'to for awareness na rin po sa mga aplikante diyan na gustong magtrabaho dito sa Taiwan as a factory worker. At pasensya na po kakagising ko lang, halata naman sa mukha ko kasi nga paggising ko pa lang, may natanggap agad ako na concern sa isang, followers ko sa Facebook account ko. So yun, wala na akong panahon mag-ayos, wala rin namang iayos yung mukhang 'to kaya nag-vlog na rin ho ako para kasi, next year by January marami na po talagang mag-a-apply kaya minadali ko po 'tong, vlog na 'to para mapanood muna ng mga aplikante na gustong mag-apply dito para maging aware sila at hindi sila maloko kagaya ng, follower ko sa Facebook. So yun, lumapit na itsura ko. So yun mga idol, ipapaliwanag ko naman po dito sa video kung paano naman po ang tamang, process kapag once na gusto niyo pong pa-request dito sa Taiwan. Pero for now, sasabihin ko muna sa inyo yung mga naging sitwasyon ng, followers ko sa Facebook kasi naikwento po nila sa akin through chat and tinawagan ko po sila para mas malinaw kasi napakahirap mag-explain through chat kaya tinawagan ko na lang sila. So ganito po yung nangyari 'no, base po sa kwento nila, dahil nga gusto nila na, mag-apply or makapagtrabaho dito sa Taiwan, so naghanap sila ng agent. Pero yung nahanap nilang agent is hindi po legit, scam po siya. Paano ko nasabi? Kahit hindi pa nila na-identify na scam talaga yung, naka-transact nila, base lang po dun sa observation ko at base dun sa investigation ko, napatunayan ko na scam. So eto, disclaimer lang po, ipapakita ko po yung, Facebook account ng nang-scam sa kanila, ito po, ayan. So disclaimer lang po, ang ipapakitang, Facebook account po ng nang-scam sa mga followers ko is, um, sa tingin ko ginamit lang po niya yung picture or nang-grab lang po siya ng picture sa social media like Facebook tapos in-upload niya. So kung mapapansin niyo po or kung mapansin po ng may-ari or nagmamay-ari ng picture na 'to na ginagamit ng scammer, gusto ko lang pong i-inform kayo na ginagamit po ng scammer yung mga litrato or mga picture niyo na nakuha niya sa Facebook and ina-upload niya rin po sa kanyang sariling account na ginagamit pang scam. So hindi ko po 'to pino-post para sabihin na sila po ang scammer, hindi po. Ibig ko sabihin is ginagamit po yung mga mukha nila or mga pictures nila sa pang-scam kaya please lang po yung mga account niyo is paki-private po para hindi po kayo manakawan ng mga picture or mga information. Again po, hindi ko sinasabi na sila yung nang-scam, pero itong, account na 'to ang nang-scam sa followers ko. So, paano po ba sila humantong sa ganitong sitwasyon? Dahil nga kagustuhan nila na makapagtrabaho dito, hindi nila pinili yung tamang process, which is ang pag-a-apply sa agency. So, naghanap sila ng mga legit agent kuno sa Facebook and kumagat naman sila sa offer kasi nga ang pakilala sa kanila ng, scammer is nagtatrabaho siya dito sa Taiwan under ng Winstron Company, okay. So una, ito nilista ko yung mga na-scam sa kanila. So una, hiningan sila ng 3,500 kasi nga daw ire-request sila. So parang bayad mo dun sa tao kasi, papadaliin niya yung process na mag-direct na lang dito sa Taiwan mag-apply tapos ipa-process diyan sa Pilipinas, okay. So 3,500 po yung hiningi ng scammer sa kanila as a bayad sa referral. Next is hiningan sila ng 5,000 sa medical certificate, pero dito pa lang kasi dapat red flag na. And also naman dun sa 3,500 dapat red flag na po yun kasi ang mga referral fee or yung binibigay sa mga taong tumulong sa'yo is dapat binibigay mo na yan kapag once na may ticket ka na. So dun pa lang dapat red flag na. Wala pang binibigay na bayad muna sa kanila dapat kasi hindi pa naman sigurado na makakaalis ka, eh, 'di ba? So bakit ka magbabayad kung hindi mo naman wala namang kasiguraduhan? And also dun sa medical certificate na 5,000, bakit ka bibigyan ng medical certificate, hindi ka pa nag-a-undergo ng medical, 'di ba? Paano ka bibigyan ng certification, 'di ka pa nga nag-medical? So, dapat do'n pa lang red flag na. Pero hindi ko nga sila masisi kasi nga gusto nilang magtrabaho pero hindi ko rin masasabi hindi sila masisi kasi nag-ano sila, eh, kumbaga
para sa'kin kasabihan na walang taong manloloko kung walang taong magpapaloko. Kasi una sa lahat sa Facebook account pa lang niya, onti lang yung post, 'di ba? Wala man lang ka-comment-comment. Tapos yung followers and friends napakaonti, halatang scam, okey? Makikita niyo naman, eh. Kung gusto niyo, yung, Facebook account ilalagay ko po sa description box para makita niyo po at ma-stalk niyo sa sarili niyo na scam talaga yung, dummy account na ginawa. So yun, next naman po is hiningan sila ng 5,000 for training certification. Wala akong training certification dito sa Taiwan. Bakit ka maghihingi ng certification, hindi nga wala ngang silbi dito yung NC2 natin, eh, yung TESDA certificate kasi hindi naman na kailangan yun, okey? Factory worker po ang ina-apply natin. Hindi naman po tayo nagke-caregiver, hindi naman po tayo, welder, hindi naman tayo mga skilled worker, eh. Kaya no need na po talaga ng mga training certificate lalo na yung mga TESDA certificate na NC2 dito sa factory workers sa Taiwan. So kasi, experience ko hindi naman ako hiningan ng ganyan, pero I have an NC2 certification kasi nag-vocational din ako before. So ang next naman po na hiningi sa kanila is 20,000 for placement fee. And pagkakaalam ko dapat kalahati ng placement fee is, um ibibigay po 'yan o magbabayad kayo upon signing of contract. Then the balance is kapag may ticket na po kayo paalis papuntang Taiwan, dun po ganyan po ang process ng pagbabayad ng placement fee. Next naman po is hiningan sila ng 7,500 for visa, okey. Ang visa po dito sa Taiwan, bago ka ma-releasean ng visa dapat nag-TECO ka muna, okey? Pupunta ka sa Makati sa, Taipei Economical and Cultural Office para i-verify yung picture mo doon sa application and magka-conduct kayo ng biometrics. Then saka po mare-release yung visa. Kaya nga tinatawag visa appearance, eh. Makikita niyo naman sa mga vlogger, lalo na din sa akin dito kasi nilagay ko rin po or in-upload ko po yung actual namin na visa appearance. So ang total po ng nabigay nila sa scammer is 41,000 pesos. So maligaya at manigong bagong taon talaga yung buhay ng scammer this this year or this month kasi nabayaran nila ng ganong kalaki. Eh, ngayon dalawa pa sila. So i-times natin 'yon. So yung mga nasa 81, 81? Bobo ang puta. 82 kasi 41 'di ba? So 82,000 po ang, total na na-scam ng scammer do'n sa followers ko sa Facebook. So ganito guys, una pa lang kasi ang isa rin kasi sa mga nagpa-trigger doon sa aplikante na maniwala doon sa scammer is nagpakilala po kasi ang scammer na nagtatrabaho siya dito sa Taiwan under the Winstron Company. Si Winstron Company is legit, okey? Ngayon, sabi ko, "Anong basehan niyo kung bakit kayo napapayag na or ma-convince na nagtatrabaho siya?" Dahil pinakitaan daw sila ng ID na nagtatrabaho siya dito sa Taiwan. Alam niyo guys, yung ID is madali lang po 'yang gawin, madali lang po 'yang imbentuhin. And without knowing na kung legit yun o hindi kasi ano bang alam niyo sa totoong format ng ID ng Winstron, 'di ba? So, 'pag pinakitaan kayo ng ID, so maniniwala kayo, Winstron kasi may nakalagay Winstron, eh. Eh, ako kaya kong gawin 'yan, eh. Kung mang-scam lang talaga ako, kaya kong gawin 'yan. So, hindi sapat na, pinakitaan lang kayo ng ID. Eh, hindi niyo nga nakikita sa Facebook na nasa Taiwan talaga siya. Hindi kagaya sa amin na makikita niyo sa mga vlogger na nasa Taiwan talaga, makikita niyo yung surroundings na nasa Taiwan talaga, and nakakausap. Yun talaga through chat lang sila, hindi sila nakakausap through, video call, hindi through phone call, chat lang talaga. Sinasabi busy daw, ganito, ganyan. Dapat dun palang makikita niyo na yung red flag kasi binigay sa'kin or sinend sa'kin yung mga screenshot ng convo nila. So, dun pa lang pinagmamadali silang, hingan ng pera. Kasi para ano yung transaction. Kasi kapag once na pinatagal pa kasi ng scammer yun, makakahalata kasi sila, okey? And next, ito po pala yung, agency na sinabi ng scammer, okey? Yan po yung legit agency na ginamit niya para mapaniwala din yung, aplikante na legit siya. Kasi nga ang ginagawa ng mga scammer ngayon, kumukuha sila ng mga legit agency. Ngayon kapag hiningi po 'yun ng aplikante at sinearch po sa POAA na legit o yung POA license nila at kapag once na nakita nilang legit, siyempre maniniwala sila. Pero hindi pa rin naman dapat 'yun na makita lang natin na legit yung agency kasi legit nga yung agency, hindi naman legit yung kausap niyo. Kasi ginagamit lang and take note ha, sa mismong tao pa sila nag-send or nagbayad ng pera through GCash. Sabi ko,
Ang placement fee binabayaran niyan sa agency. Sabi ko, "Pumunta ba kayo sa agency?" Hindi po, hindi din sila pumunta sa agency. So, bakit nila kinagat yon? And also dapat kasi nag-apply na lang sila sa agency kasi marami namang hiring. So, yan din ho kasi yung, consequences kapag once na pinili mo ang shortcut doon sa tamang daan or sa tamang process sa pag-a-apply dito sa Taiwan. Kaya gusto ko lang po sabihin sa agency na 'to na, legit na 'yan, yung agency niyo po is ginagamit ng scammer para makapang-scam ng mga aplikante. Pero hindi na po bago sa kanila 'yan, okey? Meron akong nakausap din na agency may-ari, ginagamit din yung agency nila pang-scam. Tapos yung, aplikante nagbibigay ng pera doon sa nakakausap nila or doon sa scammer. Tandaan niyo po lagi, tamang process or request po kayo, kailangan dadaan po talaga kayo sa agency. It's either si agency ang ko-contact sa inyo or kayo ang pumunta sa agency at do'n po kayo magkakaroon ng transaction. And also lahat ng bibigay niyo na pera is may resibo. 'Yun po ang legit. Okey, ito po kasi yung process ng tamang pagre-request dito sa Taiwan. Kapag once na may kakilala kayo or may nag-offer sa inyo, pero 'pag may nag-offer sa inyo, eh, 'wag na. Mas maganda pa yung may kakilala talaga kayo personally and yun ang magre-request sa inyo. So, for example, ako, kakilala niyo ako dito. O sige, si Juan, "Sir," tatanungin ko or kakausapin ko yung broker dito, "Sir, may ipapasok ako sir, yung kakilala ko or kaibigan ko si Juan. Baka naman sir may bakante pa tayo dito sa company or sa other company niyo." Okay, si broker na Taiwanese, ang gagawin niya, hihingi niya po yung, resume or biodata ng kakilala niyo. So, ibibigay niyo sa kanya. Ako ang magiging daan, okay? Ibibigay ko sa kanya yung resume ni Juan papunta sa broker and tatawagan siya. It's either dalawa lang yan, eh, o interviewin pa siya ng broker or hindi na kasi nga ni-refer ko na siya. So, sasabihin ng broker, "Sige, papuntahin mo siya dun sa agency na ganito." For example, si Smart One o One Smart or anong agency yan. Ngayon, sasabihin na po ni broker na, "Oh, may pupunta diyan si Juan, expect niyo po na kasi pinapunta ko dito kasi ito kailangan ko ng tao dito sa Taiwan." Ngayon, si agency tatawagan ka kasi ni-report ka na ni broker doon na kailangan ka, request ang tawag do'n. Tatawagan ka ni agency, papuntahin ka ng agency para i-process yung application mo. Or ikaw na mismo sasabihin ni broker sa'yo, "Oh, Ram, sabihan mo si Juan, punta na lang do'n sa agency nasabi ko na." It's either sa dalawang piliin mo or ang mangyayari legit 'yun, okey? Kasi may, may report na or may information na po si broker na binigay doon sa agency, okey? Ngayon, kahit po na na-request kayo, dalawa pa rin po ang ano niyo, ang kalalagyan. It's either dumaan ka pa rin ng interview or hindi na. Usually kasi ang nangyayari kapag once na ni-request ka ng broker or ng kakilala mo dito sa Taiwan, hindi ka na mag-undergo ng interview, medical kaagad yun. Pero given na complete requirements ka na, okey? Kahit kapag hindi ka complete requirements, hindi ka pa rin mag-undergo ng medical. O i-sender na lang po yan sa agency kung, "O sige, habang nag-aantay kang ng result ng medical, kunin mo na 'tong ganitong requirements." Okey, depende pa rin yun. And also kapag bumagsak ka pa rin sa medical, wala pa rin yun, okey? Pero depende pa rin sa agency kung papa-retake ka. So, depende pa rin, marami kasing depende. Hindi pero kung sasabihin natin ang process, dapat 'pag nag-stop ka na sa medical kasi hindi ka nakapasa o may problem ka sa medical, nag-retake ka at hindi pa rin, stop ka na do'n. Okey, kahit request ka pa. And also lahat po ng babayaran niyo nando'n lang po talaga sa agency placement fee, processing fee, or kung ano-anong fee pa 'yan. Pero yung for example, magbabayad kayo, "Oh, Ram, salamat kasi tinulungan mo ko makapasok diyan, bibigyan kita ng 5,000." 'Yun, gagawin mo na lang 'yun kapag once na may ticket ka na. Pasasalamat na lang na ni-request kita, okey? Gano'n po ang style. Hindi po porket, ni-request kayo ng kakilala dito sa Taiwan, eh, sa kanya or sa akin kayo magbibigay. For example, "Request kita Juan, sa'kin ka magbabayad ng lahat ng ano, processing fee, visa fee, medical certificate fee," mga gano'n. Hindi po gano'n. Wala pong karapatan ang mga Pinoy dito na mag-process ng mga gano'ng, kalalaking pera o halaga, and also that kind of process kasi is dapat si agency po ang magpa-process niyan. Eh, ang sa inyo po is makipag-transact lang po kayo doon sa agency mismo. So, 'yun po ang tamang process ng, request. Kaya kaya kung meron pong magsasabi or mag-o-offer po sa inyo at magbabayad kayo sa kanya, red flag na po, scam po 'yun, okey? Wala pong medical agad. 'Pag nagbigay kayo sa kanya, red flag na po 'yun. Huwag po kayong magpaloko, guys, please. Wala akong manloloko, walang magpapaloko. Kasi sasabihin niyo lang na bulag kasi ako kasi gusto ko talagang mag-apply diyan sa Taiwan. Kung gusto niyo mag-apply sa Taiwan,
pumunta or mag-apply kayo sa tamang process, okey? Mag-apply kayo tutal marami namang hiring. Kaya hindi ko ginagawang mag-request, eh. Ay hindi ko ginagawa na kung tutuusin puwede akong mag-request pero di ko ginagawa kasi involved kasi ang pera diyan. Okey, ayokong masira yung pangalan ko dahil sa lintik na ano na 'yan, sa request na 'yan. And also, guys, dumaan kayo sa tamang proseso, okey? Huwag niyong piliin yung shortcut. Bakit niyo ba pinipili ang shortcut? Kaya tuloy nai-scam kayo. Yun nga po ang purpose kaya nga ako gumawa ng, vlog para panoorin niyo. Pero dahil siguro iniisip niyo na, pampataas ng views lang yun, eh. Kumbaga wala namang ano yan, eh, wala namang kuwenta yan, ayokong manood. Hindi ko po kasi ano, hindi po ako ang may kailangan na information, kayo po. Kaya nga po shine-share naming mga vlogger yung mga information at napagdaanan namin during nag-a-apply kami papunta dito sa Taiwan. Eh, kung tinatamad po kayo na manood, sorry, hindi kayo makakakuha ng information. Kasi kung tutuusin, kayo ho ang nangangailangan information, hindi po kami. Kasi kami nandito na sa Taiwan. So, it's either puwede naman kaming pakiko kung hindi ka namin tutulungan, 'di ba? Pero dahil nga sa kagustuhan namin na ayaw kayong ma-scam, kaya kami gumawa ng video. Yung panonood niyo kasi sa mga vlogs namin and videos namin, parang pasasalamat na lang na ginawa namin 'tong video na 'to, tutal nakakuha naman kayo ng information, 'di ba? Parang give and take lang. Hindi naman kami nanghingi ng pera sa inyo, eh. Pero kung nanghingi kami ng pera sa inyo for the information, siyempre 'yun, 'di ba, karapatan niyong humindi. Pero ito naman kasi is malaking tulong sa inyo yung mga tips na binibigay and ideas na nakukuha niyo sa mga vlogs namin. Kaya next year, this coming January, marami po talagang mga aplikante kasi marami ring hiring ngayong, next year. Kaya please lang, 'wag po kayong magpapaloko sa mga scammer, okey? Dapat mas matalino kayo kaysa sa mga scammer. So ayun mga idol, sana may natutunan kayo sa video na 'to, and don't forget to hit the subscribe, like, and share na rin po lalo na 'tong, topic na 'to para mas maraming maging aware.